Mga karaos, good morning po. Ayan, good morning. Kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Araw nga po pala ng Martes ngayon, January 27. So ito, another day and another house improvement sa tatlong ongoing project natin. Meron dito sa Anyana Villa East Project, Tansa Garden Premier Project, at saka dito sa Lumina Homes Phase 3 with Endlot Corner, yung project natin dito. Mga karosa, nagpapasalamat tayo kila Ma'am Catherine Kasumi, kila Sir Ray and family dun sa client natin sa kanya na Villa East Project. So kung napapasaya nila yung tropa, yeah, masaya na rin tayo syempre. So ito mga karosa, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Update tayo. Let's go! Tara! Ayan mga karos, biyahin na tayo. Ito nga pala yung gamit natin, si e-bike. Yan, basta yung papuntang Garden Premier Project, pwede to. Pero yung papuntang Anyana, ayan, sasakyan po yung ginagamit natin. Napakaganda pa rin po ng ating weather. Yung weather natin ay makulimlim. Siyempre pagka ganyan, bonus yan, bonus. Opya. Sa phase 3 muna tayo. Let's go, tara. Dito na tayo. Good morning nga pala sa aming mga client owner. Yan, good morning po sa inyo. Okay, update. Yan, hindi na ako dumaan dito kahapon. Bilog, good morning Bilog. Anong linya na yan? Yung sa exhaust? Okay. Saan ako mukha? Sa hardware? Sige, babayaran ko na lang. Pupunta na lang ako ron. Epoy, good morning. Good morning. Good morning. Yan, meron tayong binubutas doon na konting part ng wall. Bali, doon tayo maglalagay ng aluminum air vents na paglalabasan po ng exhaust fan doon sa TNB. So yung parte na yan, nandyan po yung pangalawang TNB na ginawa na lang po natin. So may existing na TNB to dito po sa baba. So advantage din kapag may toilet and bathroom or CR sa second floor, hindi ka nabababa kung kinakailangan. Yan na, ito ang update. Floor tile na, no? Yun, nag-install na ng tiles si Ricky. Ricky, good morning, Ricky. Inap ba yung ilaw natin dyan? Ayos ba yan? Ayos yung ilaw. Bali kung ano po yung ginamit na tiles sa second floor, yun din po yun dito sa first floor. So sa elevation niya or dun sa pinaka ginagamit po namin na dry pack, hindi naman ganun kakapal, Rick, no? Medyo maganda. Ayan, no? Hindi naman ganun kakapal. May mga area kasi rito sa Lumina Homes na ano talaga, na medyo kinakailangan natin ng makapal na topping bago makapag-install ng tiles. Tapos dito kahapon, medyo makikita nyo yung mga schedule ng switches at saka ng CO outlet medyo mataas. Kasi prepared ni client na nakatago po daw yung mga saksakan, yung mga switches para dito sa kitchen counter. So pasadya po to, nagdedepende tayo kila client. Yan. Yan. Sige Rick, pukpok lang. Yan. Install na pala si Ricky rito. Tiles. So pansinin nyo lang, no? Inuna na namin yung tiles kasi hindi naman masyadong matrabaho yung pag-install ng kisame para dito. Bali PVC ceiling panel lang naman. Yan, tapos dito naman kita nyo dito sa update natin, may naka-install na po na PVC panel. So ito naman po yung napili nila client na design para po dito sa ating ceiling. Yan, bali hindi siya seamless. Bali may makikita tayong design dito sa gitna, which is yung groove. Yan, naka-groove po siya. Ang astig niyan pag nakita niyo sa taas sa ibabaw, ayan. Diba? Parang siya nagke-create ng maliliit na planks pagka tiningnan nyo rito. Pero ganito kakapal yan. Yan, nagmumukha po siyang kahoy. Yun, ganda. Siyempre, inuuna na ni Bilog yung piping dito sa paglalabasan po ng hangin ng exhaust fan. Para kung sakali, matapos na po nila yung ceiling dito. So, at least naka-ready na.
Tapos syempre may mga materialis na tayo rito para dun sa exhaust. Yan, tapos yung mga wiring natin dyan, ilaw, halos na-testing na po yan lahat. Yan, concrete topping na lang po to. After concrete topping, maglalagay tayo ng first coat ng ating waterproofing. Tapos yun nga, yung update pa sa second floor, dito sa roofing. Yan, parang gusto nila client na ipa-renovate. Papa-renovate nila. Talo na lang. Yeah. Para mas maganda. Ayan, pag nagpapa-install kayo ng tiles, pagka ganito yung unit, ipantay nyo po rito sa hamba. So ito yung unang hamba, so ipapantay nyo yan. So pwede ko kayong umatras, pwede namang pantay. Ang purpose po kasi nito, pag naglagay ng screen door, pwede pa. Pagka nilagpas nyo po yan, hindi na kayo pwede maglagay ng screen door. So yan, kaya nakapantay yan sa hamba. So pwedeng umadjust pa, pero pagka naka-adjust kasi, pag nakabukas yung main door, makikita nyo may siwang. Mas maganda yung ganito. Yan, medyo makalat pa tayo. Pero yung mga materialis natin, yung stock file natin, medyo lumuwag-luwag na. So sa pag-install ng tiles, kailangan po talaga maluwag po yung area. Kagaya doon nakita natin sa loob. So ito muna yung update dito sa ongoing project natin sa phase 3. Pabor na pabor sa mga manggagawa yan, yung ganyang weather. Wag lang uulan, malamig, masarap magtrabaho. So ito yung mga waterproofing nito, yung left side wall, right side wall, siguro pagka as in matatapos na yung project. Alright, dadaan muna tayo ng hardware ngayon. Si Bilog, nung wala ako, kumukuha po sila or umuutang dito sa pinakamalapit na hardware na kinukuhaan din natin. Ayan, bali bayaran muna natin kasi pagka nakakalimutan natin itong hindi bayaran ng matagal, so nakaka-apekto rin po sa ating mga sa mga ating materyales. So kailangan update. Good morning. Good morning kay Maring Yen at saka kay Paring Jeff. Sila yung nakasama ko nung kinuha ko or nung binili natin yung Avanza dito sa Las Piñas. Yan, bayad muna tayo. Mas maganda yung wala tayong inaabala or inaalala na mga bayarin. Yeah. Yung mga pambayad. Yan, dito. Good morning. May kinuha si Bilog kahapon, bayaran ko. Okay na tayo rito sa hardware. So pag wala ako, sila na lang yung pumupunta rito. So lahat naman ng kinukuha nila para dito sa project natin. So 440 yung una, then meron din silang kinuha na 290. Bala ng rivet at saka yung ating mga fittings para sa water line. Tara. Ayan mga karos, after break time, kasama pala natin si Mrs. Ayan shout out. Bale ito mga karos, after natin manggaling po sa phase 3, nakompleto po natin yung mga kailangan doon ngayong araw. Ayan, nag-break time muna tayo kasi kanina medyo umaambon. Tapos yung weather natin, talagang ganyan lang po talaga siya, sobrang makulimlim. Kaya ito, ginamit na po natin tong si Mulong. So ano po tayo, nakaband. Meron din po kaming pipick upin ngayong araw. Tapos ito, papunta tayo ng Anyana Beller East after po natin dito manggaling sa Tansa Garden Premier Project. Yan, kanina nung medyo umaaga pa yon, between 10 to 11, yan, tinawagan natin yung mga kliyente natin para sa panibagong update natin. Ayan, bali tinatanong natin yung sa client natin yung mga karagdagan na ipagagawa po rito sa Tansa Garden Premier Project. Yung project po kasi natin dyan, wala po siyang mga additional na roofing. So ang ano po natin dito, ang nilagyan lang po natin ng bubong, yung extension sa second floor na ginawa natin. Ayan, pinag-aaralan pa nila client kung itutuloy po ba nila, pero yung dun sa corner area, automatic po yan, kailangan malagyan po nila ng bubong kasi nandun po nakasetup
yung water storage natin at saka yung filtration para sa access ng buong bahay. So tapos nandun yung ating outdoor kitchen. Kaya malaking bagay po kung malalagyan po nila ng bubong, kung ipapagawa po nila. Yan, diretso muna tayo sa Tansa Garden Premier Project. Tara. Dito na tayo sa Tansa Garden Premier Project. Yan, araw ng Martes ngayon. So dumating tayo rito alauna po ng hapon. Yan, after break time. So ang update dito, yun nga, yung sa clearing, plastering and sealing. Then meron na rin po tayong panibagong scope na pumasok dito. Doon sa floor area, nagpapa-install na po tayo ng tiles. May dalawang klaseng tiles tayo na pinad-deliver dito, pero isa lang naman yung sizes niya, bali 60 by 60. So si glossy tiles, yun ang gagamitin sa first floor. Si matte tiles, yun naman ang gagamitin sa second floor. Kung matatanong nyo, yung ginawa po natin na loop floor doon po sa ating sa ating third floor, bali vinyl po ang gagamitin po natin na doon, pang finish ng ating flooring. Okay, sa clearing, ito yung ating iba pang mga materyales. Yan, mabuhangin natin. Kahapon nilatag yung scaffolding. Yan, tapos tinanggal na po yung mga kahoy. Yan, nilagay na po muna natin doon. So nagpaalam naman po tayo dito sa may-ari. Tapos kinausap nila yung may-ari din itong unit na to, na kung sakali na lagyan lang po natin ng mga materyales. So yung mga materyales naman natin, hindi naman siya makalat. Tapos yung ibang materyales dito, baka isasako na natin to sa mga susunod na araw para mailipat natin dito. Ayan. So ceiling framing. Ayan, nando si Rusty. Rusty, good afternoon, Rusty. Ayan So Rusty, nasa 70 cm lang ba yan? Oh, yung pag 70, hindi nalalagyan ng gitna. Hindi na, okay. Sige, pag nasa 70 cm, hindi na po siya nilalagyan pa ng ating yung tinatawag na carrying channel. No, matibay na po yan. Pero pag lumagpas pa doon yon, kailangan natin ng carrying channel para syempre matibay. Tapos yung 70 cm, matibay na rin po yan sa lakas ng hangin. Tapos syempre hindi na rin po lulundo yung finished ceiling na ilalagay po natin dyan. So maraming klase ng kisame na pwedeng ilagay. Pwedeng PVC, spandrel, pero napili ni client yun, yung Pisem board para magkapareha sila. Ayan si Master Jojo. Master Jojo, good afternoon. Yan, afternoon kay Master Jojo. Kuya Doming, good afternoon po. Good afternoon po. Ba't tayo naglalatag ng scaffolding yan, Kuya Doming? So ito na, i-layout mo to para sa palitada, para malinis na, para pulido na. No, Kuya? Isang ngiti mo na dyan. Smiling face, Kuya Doming. Para malinis na. Kasi pag malinis na yan, so prepared na tayo para sa ceiling framing po rito. So lalagyan po natin ng kisame ito. Yan. So ito, nakabalot na to, semento. Yan. Tapos ito yung glossy tiles na ikakabit po natin para dito sa first floor. So syempre, lagi ko sinasabi, kapag magbago mag-install, kailangan yung buong paligid. Pag nag-layout kasi yan, buo po yan. Kung ano yung sakop ng pinaka open space dito sa interior, yan, buo po yan, nilalagyan ng layout para makita po natin kung ano yung mga part ng area na magkakaroon po ng kalamay. So kailangan po lahat yung eskwalado. Yan na. So dito medyo makalat pa. So inuuna natin yung second floor. Tayo sa taas. Yan na. Yun, may layout na dito. So dito tayo kumuha ng isang buo para pag-akyat pa lang po sa hagdanan, isang buong tiles kagad ang nakikita natin. Yan na. So ito yung ating pinaka tiles na ginamit dito, bali matte po siya. Yung matte. Kaya Richard, good afternoon. Good afternoon kay Kuya Richard. Yan na. So ito na naman po si ating tile setter. Nakita natin yan sa baba, sa poste, sa cladding. Ngayon naman ang tirada ay pang flooring. So kuya, parang hindi ko nakikitang pinupunasan mo Kasi doon alagang-alaga mo hindi, kasi ang pagkakaiba yata nito, mas madali to compared doon. Madali lang to linisin. Yun naman yung pagkakaiba. So tapos nandito na ho kasi tayo sa may interior part. Hindi kagaya doon. So nakatutok siya sa araw, kaya kailangan linisin kagad dahil may tendency na
tumigas kaagad yung semento sa tiles. Ayun. Ito na. Na. Tapos dito pala banda, itong ginagawa ni Rusty rito, mag-aabang kami ng 3 ilaw rito sa may pinaka-eaves niya. So sa gitna po nitong mga window magkabila, at saka dito sa gitna ng pader na to. So nakaabang po yan dito sa canopy. Ang dito na lang po ay hindi na ho kami maglalagay rito sa harapan. Yan, kasi kapag natuloy yung bubong dito, parang ang iniilahon niya yung bubong na lang, na hindi na siya maganda tingnan. So di bale kung matutuloy ang bubong naman dito, dahil kailangan naman daw talaga nila ng lagyan daw ng bubong to, kung hindi po ngayong taon or sa mga susunod pag nagka-budget, dito na kami maglalagay ng ilaw. Yan, dito na po. So ito wala na po siya. Yan. Pero doon matik maglalagay kami kasi yung bubong naman natin medyo nandito sa kalahating part ng building na ginawa namin. Medyo ma-brown. Tapos yung texture ng tiles, ano po siya, para siyang kahoy. Tapos syempre, hindi po siya madulas. Tapos kailangan din po ng konting spacer. Yan kahit papaano. So, ito na po yan nilalagay namin. Bali, itong spacer na to, hindi po pinapatagal to. Siguro kung matapos to yung buong araw na to, hanggang mamayang hapon, tatanggalin na rin po yan isa-isa. So hindi na po siya pinatatagal hanggang kinabukasan, dahil may tendency po na bumara na po yan dyan at hindi na po natin na matanggal. Yeah. Kaya yung ating tile setter, meron po talagang helper. Siya yung mag-aasikaso ng mga yan. So yan, nilalagyan na ni Kuya Richard ng kinanaw. Kinanaw na yan, Kuya Richard? Yan, grout po yan, grout. Ayan, kinanaw na simento. Ayan. Tapos saka ilalagay yung tiles na may purong adhesive na may agent band. Ito yung agent band natin. Saka pupukpukin ng martilyo, no kuya? Hindi, rubber mallet. Ayan po. Ayan, sinisimula na yung sa flooring. Bali, sasabihin ko rito kung ano yung mga kasunod na gagawin. Si Kuya Boy nga po pala, nandun po siya sa Anyana Beller East Project kasi pinapa-terminate ko na sa kanya yung breaker. So yung house breaker natin doon, dahil nasa finishing stage na po tayo. Ayan, bali pinauuna na natin yung tile works doon sa second floor, pero mas maganda sana kung natapos namin yung sa ceiling. Ang problema kasi dyan sa ceiling, hindi po namin talaga kayang tapusin kagad dahil meron tayong hinihintay dyan na linya ng pipe para po dun sa mga CCTV camera. Yun na, hindi yata nagkasundo si Sir Michael at saka si client regarding po sa abang po ng para sa CCTV camera. Bali, ang mangyayari na lang po ay pagkakatiwala na lang po sa amin nila client, tapos i-discuss naman sa amin ni client kung ano yung mga piping na gagawin. Tapos meron po kasing isang location lang na kung saan nandun po lahat ng mga connectivity ng ating CCTV camera. So dito sa topic na to, baka hindi ko na i-discuss ang lahat kasi medyo private na po yun eh. Yan, bali baka hindi na po namin maipakita lahat. Kumbaga, pagka inabangan po namin yung mga linya dyan, so private na lang, hindi na po natin sasabihin kasi syempre para sa privacy na rin na lang po ng may-ari, dahil hindi naman po lahat sa renovation ay dapat ipakita. So may mga private na dapat na hindi na po dinidiscuss dito sa vlog. Okay, bali yun na lang po yung hinihintay dyan, kaya hindi po namin mailagay yung PVC panel. Kaya nag-decide na lang po kagad ako na magpalagay na po ng agad ng tiles po dyan sa floor area para yung mga gumagawa naman dito dire-diretso yung kanilang trabaho. Ayan, si Kuya Doming naman, yan, ayusin po nila yan. Tapos si Master Jojo dun sa ceiling framing, pag nalagay na po nila yung pinaka ceiling framing, tapos yung sa mga junction box para po sa mga electrical, so may 3 ilaw yan, so nilalagay na rin nila. Tapos kokoberan na po nila yan ng ating ng ating piping board. Yan na. Yan na. Tapos ito yung tinutukoy ko na malalagyan siya ng bubong dito.
So dito, ang plano po namin, nandun po yung pinakamataas na bahagi ng bubong, yung slope niya papunta rito. Yan po yung pinakaplano namin dito para may overlap pa yung bubong na ilalagay natin dito. Isang magandang pamamaraan din na simula dyan hanggang dito naman. Kung halimbawa, dun po yung bubong, pantay siya dun, tapos dito naman yung sloping niya. Ang problema lang, hindi na po tayo pwedeng lumagpas dito. So dito lang po tayo sa poste kasi mababiolation na po yung nagpapagawa ng bahay. Yun nga lang ang disenyo, parang hindi masyadong kaaya-aya kasi dapat may nakalagpas na ganyan. Yeah, so dapat meron po siyang eaves, no? Dapat meron siyang canopy. So ang mangyayari, baka dito na lang po namin i-suggest simula doon. So papunta rito para kahit papaano naka-overlap pa yung bubong, magkaroon siya ng sarili niyang eaves, 'di ba? Tapos naka-inside gutter. So ito yung update natin dito sa project natin sa Tansa Garden Premier Project. Ayan, yung eaves natin dito, nalagyan na ng wiring, yung ceiling framing, then mamaya magkakaroon na ng Pisum board ceiling yan. Tapos yung preparasyon naman po rito para sa plastering ng ating balcony. Yan, inaayos na rin po yan. Yan, para eskwalado na talaga siya. Tapos yung installation po ng ating tiles gamit yung 60x60 matte finish para doon naman po sa second floor. Ayan, kita-kita ulit tayo rito bukas para sa mga susunod na update. Para bali bukas po ng umaga yung mga magagawa po nila dito sa Tansa Garden Premier Project ay mapapanood natin bukas. Tapos bukas nga pala may ocular visit tayo dun sa Anyana Bel Air Central. Yan, shoutout po kay Sir Francis. Yan, magkikita tayo bukas ng umaga. Okay, bago tayo pumunta ng Anyana Bel Air East Project, yan, shoutout po kay Sir Mark Gilbert Sagibo. Isa rin po sa mga nagpa-ocular dito sa Garden Villas. Yan, shoutout sir. Yan na. Ayan, bali mauna na po tayo. Ako kompletuhin ko po muna yung mga breaker para dun sa Anyana Bel Air East Project. Tapos doon ko po binili yon sa may Wilcon. So pupunta po muna tayo ron bago tayo pumunta ng Anyana. Yan, para maikabit na po ni Kuya Boy. Tara. Yan. Iyon ako na lang lahat yun. Okay, sige. Okay na, may power naman lahat na boss. Okay. Yun. Yun. Yes. Bali, ito lang muna ang pinunta natin dito sa Wilcon. Karagdagan pong breaker para po doon sa Anyana Bel Air East Project. So naka 1,300 purchase pa po tayo rito. So bali, ito na po yung kukompleto po doon sa lahat. Yan na, hindi po natin kasi binili muna lahat eh. Yan na, hinabol na lang po natin para masigurado. Meron kaming dinaanan dito sa may My Homes. Yan, meron tayong naging project noon. Siguro magti 3 years na yata. Magti 3 years, 2 years mahigit na. So ito, magpapalit po tayo ng fittings niya sa ilalim ng lababo. Yan, meron po dito. Naka-sale sila sa My Homes Clearance up to 70%. Ano yun? 70% off? 70%. Clearance sale. Yan sa My Home. Sa mga nagtatanong kung saan to, yung binibilang ko ng quality pero hindi naman ganun kamahal na mga accessories para sa TNB, sa kitchen sink, tsaka sa kitchen area. Dito po yan sa may A. Soriano Highway. Yan. Tapos ang pinakamalapit po na landmark nito, yung Emilos Grocery, yun nandun. Yan. Tapos yung tapat po nito, yung paint center ni Ma'am Poby. Yan, dyan po banda. Hanapin nyo lang yan, My Home. Yan My Home. Diba? So, ito. Ito yung binili natin. Thank you salamat. Yan, thank you po. Okay. Yan, para sa bahay po ni Ma'am Tet. Ay, matigas ayan maganda, matigas. Dual. Magkano? Ayan yung presyo. 600. Yan, tara. Mas maganda pa rin yung nakahawakan mo kaysa dun sa pag-online. Medyo mura nga, pero bibigyan ka naman manipis. Yan, ito mas maganda na hawakan mo. Kasama na yung P-trap niyan. Yan, dual na. Ito ba talaga? Yan, ganyan talaga. Tara, nandito na po tayo.
Magandang araw nga pala kila client owner. Yan na. So second day ngayon nung nag-install po ng aircon. So sila na rin yung naging supplier, sila na rin po yung installer. So hindi po kinayang tapusin kahapon, bali ilang unit ba to? Bali 5 unit po ng aircon, pero yung unang unit na nakakabit dito may abang na para sa condenser. Tapos ikakabit na lang yung indoor. So ang kulang na lang na kinakabit nila dito yung dalawang AC na lang. Ang mga detalye ng mga aircon dito is puro split type. So may mga 1.5 horsepower, merong 3 horsepower. Yan po yung mga ikinabit dito. Ayun sila kuya, yun sa dulo. Kuya Philip, good afternoon po Kuya Philip. Yan na. Basta boss, dito naman ako kapila. Sige ha, inspekin ko pa yan. Titingnan ko pa. Kuya Rigor, good afternoon po Kuya Rigor. Yan na. Di pala ako nakabili ng lacquer primer. Bukas, kailangan mo bukas. Dalawang galon pa. Mga 3 galon pa. Sige. Hindi ko nabili. Ayun mga pailaw natin Ay sila kuya. Kaya boy, good afternoon po. Thanks. Breaker. 4 na 20 isang 32. Yan. Pinapaayos natin kay Kuya Boy. May sounds. Papatayin muna natin yung sounds. Yan, bali meron pang ilang circuit breaker ang kulang pa po rito. Yan, pinapatapos na po natin lahat kay Kuya Boy. Yan, dito sa naging project natin sa mga kisame, meron pong mga natanggal na ilaw. Dapat dito may 3 pa. Kaso nga lang, sobrang laki ng ating truck rail. Bali 2 meter by 3 meter kasi to, kaya pinatanggal na ni client. So dapat yung na yan, medyo maliit lang, tapos may pin light pa po kasi na 3. So pinatanggal na lang yung abang rito. Yan, okay na. Yan na. Bali itong loob, additional na lang po to na mga trabahong pinagagawa natin kay Kuya Boy. Kasi yung loob nito, wala pa po yung wiring, kaya kailangan po lagyan. Tapos dito rin, na-cancel na po kasi yung design dapat dito dahil magmumukha na nga po talaga siyang masikip. So na-cancel na. Maglalagay na lang po ng wall lamp banda rito. Yung wall lamp. Dagdag design na lang po yan. Dagdag disenyo. Yan, kita sa taas. Yan, kakamustahin natin yung mga ilaw dito ni client. Si Louie. Good afternoon, Louie. Good afternoon. Yan na. Tapos na to. Okay, bali dito sa bedroom 2, ayan yung ilaw. Ayun o. Ayan. Bedroom 2. Tapos dito sa bedroom 3, actually hindi to bedroom 3, parang kasi to workstation nila. Pero pwede na rin po maging bedroom, di ba? Ayan yung ilaw, oh. Nice, ganda. Tapos yung mga remote control niya, pinalagay ko muna rito sa gilid para kahit naman po paano hindi tayo malito. Good afternoon po, Kuya Dindo. Tsaka kay Adonis. Ayan. Ayan, kinakabit na rin po ni Adonis yung para dito sa may master's bedroom. Ayan. Kamusta rito, Kuya? Mukhang pupunta sila batang dito sa mga susunod na araw. Pwede na, no? Ayan. Yung dito nga po pala, wala pa po kaming final dito, pero pwede naman po mahuli. Ang plano nito, yung unang butas na nagawa doon sa PVC panel ay kailangan matakpan. Yan, nag-iisip pa sila kain kung ano ilalagay rito. Yun. Buhay na yung TNB rito. Yan. Yan natin. So ito yung ilaw na, Adonis. No? Ang laki, ang ganda. Para rito sa may master's bedroom. Yeah. Tapos center light lang din yata yung rito, yung nakaplano. Center light lang din, no? Yun doon sa dulo. Okay. Weather natin, Uy, ano yun?
May sunog ba ron? Ayun oh. Stansa oh, kaya pala traffic. Kaya pala traffic, papunta sana kami ng ano kanina. Ayun oh. Sunog yan, kaya pala traffic dun eh. Sir, ba yung dito wala pala dito yung sa ano? Sa walking closet niya? Oo, wala pa. Pinag-iisipan pa nila. Isama ba nito? Yung dito sa baba, hindi ba naka-declare? Wala, sige. Sabihan ko na lang si client. Yan. Parang feeling ko yan at saka yung sa anong wala pa eh. Ayun, nakita ko na sikreto ni Louie. Pati pala doon sa taas nilalagyan ni Louie. Ayun oh. Oo, ayan oh. Kahinaan po kasi ng tiles kung lahat hindi, ibig sabihin parang kahinaan kasi ng tiles kung pati yung dito wala. Ayan o. Kaya lahat yan meron bago magkabit, or kung halimbawa lalagyan ng cornisa yan, dapat walang siwang no, dapat lahat meron solid. Ayan o. Wala na ba ibang box? Last na yan? Last na ba yan? Meron pa sir. Isa? Para dito sa kusina. Yung para sa kusina? O dito sa garahe. Yung sa dining area ang wala. O dito. Dining area pati ito. Bali dalawa no? Sige, re-report natin kay client. Yung nakikita nating part ng walang tiles dito, kung matatapos na ni Louie yan, saka po lalagyan dito. Yung tapos ni Louie sa floor area. Ayan na. Ito yung tinutukoy ni Adonis. Wala pa palang ilaw si client dito. Ayan na. Bali rito meron na. Ayan na. Tsaka rito sa center, yan meron na yata to. Ano to, sa kusina. Ay, yan pala, yata. Yung sa ano, wala. Sa garahe meron. And dito meron na silang pailaw rito. Yun oh. 1 HP ang ikinabit dito nila, sir. Yan. Konting update pa bago matapos yung vlog natin. Yung ilan sa mga dala ni client na ilaw pa kagaya rito sa garahe, yan hindi pa muna natin pinakakabit kasi nandyan yung location ng preparasyon ng pintor natin na si Kuya Rigor. Tapos yung dito banda sa may hallway papasok sa dining area, yun dito medyo hindi pa po kasi maganda yung pagkaka-finish ng ng ceiling, kaya hindi muna natin pinapakabit pa. Tapos yun dito sa kusina, yan bali, ayan iuhuli na lang po to, yun sa kusina, baka bukas na lang. Ang mga kulang pa pala na ilaw rito, yung para rito sa pinaka dining area, tapos yung dito po sa may bar counter, at saka yung dito po sa may pendant light, yan yung mga kulang pa na ilaw. Tapos dito naman po sa harapan ng bahay, yan, wala pa akong idea kung anong plano ni client dito, pero feeling ko baka canopy yan. Yung canopy downlight kasi yun yung nando sa pinaka perspective. Tapos sa pinaka wall lamp naman, itong 5 piraso rito sa poste, 2 piraso po dun sa may harapan ng bahay sa may balcony, yung pader doon. Tapos isa doon sa bago pumasok sa dining area, at saka doon sa ilalim po ng storage cabinet ng hagdanan. So yan pa yung mga kulang na pailaw pa rito. Tapos i-double check na lang natin sa mga susunod kung ano pa yung mga dapat pambilhin. Bali bukas
kukumpletuhin ko yung switches and outlet. Yan para po rito sa bahay. Yan, dito sa ginagawa nating renovation. So halos tapos na rin yata yung installer po ng AC. Yan ang bali alas 4. Yan, medyo nahirapan din po yata sila kasi ganun po talaga. Yan, hindi rin sila makabuhos ng kilos kasi gawa nagtatrabaho rin po kami. Yan, medyo nahirapan din. Ayan na po yung location ng mga ng mga condenser. Yan, bali ang hindi ko nabili ngayong araw na to, yung kailangan natin na skin coat na additional na 5 bag pa, tapos yung sinabi ni Kuya Rigor na 3 galon pa ng Acrytex primer. Yan, bali pagpapabukas na lang po natin. Total naman may mga stock pa naman sila, pero ano na, critical na yung iba na materyales. Bali mga karos, maraming salamat po muli sa pagbisita ngayong araw po ng Martes dito po sa aming channel. Yan, kita-kita na lang po ulit tayo for the next vlog. Yan, God bless po sa ating lahat. So ito muna yung update dito sa 3 ongoing project natin. So balita ko si client natin doon sa phase 4 na row house. Mukhang ipapatapos na po ata nila for finishing yung kanilang bahay. So abangan po natin yan. Ayan, ingat po tayong lahat. Ito paalam po muna.